Kumusta ka mga pinakamamahal kong kaibigan, mga kapamilya ko dito sa ating espasyo ng pagbabago at pag-asa. Nandito ka ngayon at kung bakit ka narito, pakiramdam ko hindi ito aksidente. Alam ko, dahil may isang bahagi ng puso mo na humahanap, nagtatanong, nag-iisip kung mayroon pa bang pag-asa, kung may paraan pa ba para makakalas sa mga buhol ng buhay na matagal nang gumagapos sa'yo. Alam ko rin, dahil ako, isang taong minsan ay hindi naniniwala sa mga bagay na lampas sa nakikita ng aking mga mata, ay nasaksihan ang isang himala na nagpabago ng lahat. Simulan natin dito. May isang partikular na sandali sa buhay ko, na kahit anong pilit kong kalasin, kahit anong galing ko sa pag-isip o pagpaplano, ay talagang hindi ko kayang lusutan. Parang isang buhol sa lubid, na mas lalo mong higpitan, mas lalo itong bumibigay, mas lalo itong naninikip. At sa bawat buhol na ito, may kaakibat na bigat, takot, pagdududa, at kawalan ng pag-asa. Kung naramdaman mo na yan, alam mo ang pinag-uusapan ko. Hindi lang basta problema, kundi yung tipong problema na tila yata wala ng solusyon. Yung pakiramdam na nakaharap ka sa isang pader na walang pintuan, walang bintana, at imposibleng akyatin. Sa totoo lang, may panahong kinailangan kong harapin ang isang napakabigat na sitwasyon na halos nagpabagsak sa akin, at sa lahat ng mga kakilala ko. Hindi ko lubos maisip paano pa ako makakabangon. Naramdaman ko ang matinding pangungulila sa kapanatagan, ang pagkabahala sa kinabukasan, at ang kawalan ng saysay ng bawat araw. Bawat umaga nagigising ako, may mabigat na ulap na nakalukob sa aking pagkatao, sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko, laging may anino na sumusunod sa akin, isang anino na pinipilit akong hilahin pababa, palayo sa kahit anong liwanag na pilit kong abutin. At sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay puno ng pagdududa, hindi lang sa aking sarili, kundi sa lahat ng bagay na sinasabi ng mundo na may kapangyarihan. Pero may isang kapangyarihan, isang presensya, na nagpakita sa akin, na nagpatunay na ang imposibleng buhol ay kayang kalasin. Hindi lang basta nakalasan, kundi nagpabago ng lahat, mula sa ugat hanggang sa dulo, mula sa pag-isip hanggang sa damdamin, mula sa bawat aspeto ng aking buhay. Kung ikaw ay naririto ngayon, at ramdam mo sa kaibuturan ng iyong puso ang bigat ng mga sarili mong buhol, ang mga problema sa relasyon, sa pinansyal, sa kalusugan, sa pamilya, o kahit sa pakikipaglaban sa sarili mong pagdududa at takot, manatili ka. Dahil ipapakita ko sa iyo kung paano mo rin matutuklasan ang kapangyarihang ito, kung paano ka rin makakawala, at kung paano ka rin magbabago. Handa ka na bang tuklasin ang lihim na binago ang buhay ko, at ng marami pang iba? Alam kong marami sa atin, lalo na sa panahon ngayon, ang nahaharap sa napakaraming buhol sa buhay. Isipin mo, para tayong isang lubid na binubuhulan ng iba't ibang problema. May buhol ng kawalan ng pera, kung saan pakiramdam mo ay hindi ka makahinga dahil sa mga utang at bayarin na nagtatambak. May buhol ng sirang relasyon, kung saan ang dating pagmamahalan ay napalitan ng pait at kalungkutan. May buhol ng kalusugan, na nagpapahirap sa iyong katawan at isip, at nagpaparamdam sa iyo na limitado ang iyong mga kakayahan. May buhol ng pagdududa sa sarili, kung saan ang iyong kumpiyansa ay unti-unting nawawala, at hindi mo na makita ang iyong sariling halaga. At marami pang iba, mga buhol na nagpaparamdam sa atin na tayo ay nakatali, hindi makagalaw, hindi makahinga, hindi makakita ng liwanag. Naiintindihan ko ang pakiramdam na yan. Kasi nandoon ako. Sa loob ng maraming taon, ako ay isang taong naniniwala sa sarili kong lakas, sa sarili kong kakayahan. Kung may problema, ako mismo ang maghahanap ng solusyon. Kung may buhol, ako mismo ang magkakalad. Naniwala ako na ang lahat ay nasa kontrol ko, na ang lahat ng pagbabago ay nagsisimula at nagtatapos sa aking sarili. At sa maraming pagkakataon, nagtagumpay ako. Pero may dumating na isang buhol, isang napakalaking buhol, na sumubok sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ito ay isang problema sa pamilya na hindi ko kailanman inakala na aking mararanasan. Isang problema na bumulabog hindi lamang sa aming tahanan, kundi sa pundasyon ng aming pagkakaisa.
Naramdaman ko na parang gumuho ang mundo sa aking harapan. Hindi ko alam kung paano pa magsisimula, kung paano pa kami makakabangon. Naging tahimik ang aming tahanan, puno ng tensyon, ng pagdududa. Bawat isa ay may buhol sa puso, at walang sinuman ang nakakakita ng paraan upang makakalas dito. Sa panahong iyon, tinangka kong gamitin ang lahat ng aking nalalaman. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa self-help, naghanap ng mga strategiya sa internet, kinausap ang mga eksperto. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko sa abot ng aking kaalaman at lakas. Pero parang mas lalo lang humigpit ang buhol. Parang habang mas lalo kong pinipilit, mas lalo lang itong bumibigay, mas lalo itong naninikip. At doon nagsimulang pumasok ang pagdududa. Hindi lang pagdududa sa aking sariling kakayahan, kundi pagdududa sa lahat ng bagay. Nagsimula akong magtanong, may saysay pa ba ang lahat ng ito? Mayroon pa bang pag-asa? Nasaan ang Diyos? Ito ang mga tanong na madalas kong itanong sa sarili ko sa madaling araw, habang nakatulala sa kisami, hindi makatulog, habang ang mga luha ay umaagos sa aking mga pisngi. At alam kong hindi ako nag-iisa sa mga tanong na yan. Marami sa inyo, marahil, ay nararanasan din ang parehong pagdududa at pagkalito. Ang pinakamalaking buhol na pinagdaanan ko ay hindi lang basta isang problema. Ito ay isang komplikadong network ng mga sitwasyon na halos nagpabagsak sa aming pamilya at sa aking personal na buhay. Nagsimula ito sa isang maling desisyon sa negosyo na nagdulot ng matinding pagkalugi. Nawala ang lahat ng pinaghirapan namin at mas malala pa, naiwan kami sa malalaking utang na tila hindi na namin kayang bayaran. Ito ang buhol ng kawalan ng pinansyal na kalayaan. Kasunod nito, dahil sa matinding stress at pagkabahala, nagsimulang magkalamat ang aming relasyon ng aking asawa. Ang mga dating maliliit na issue ay lumaki, at ang pag-uusap ay napalitan ng pag-aaway at pagdududa. Ito ang buhol ng sirang relasyon, kung saan ang dating pagmamahalan ay unti-unting naglalaho. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aking kalusugan ay bumaba. Nawalan ako ng gana kumain, hirap akong matulog, at laging may mabigat sa aking dibdib. Ito ang buhol ng pisikal at mental na pagkapagod, na nagpababa sa aking pagiging produktibo at pag-asa. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang buhol ng aking pananampalataya. O kawalan ng pananampalataya sa mga sandaling iyon. Bilang isang taong laging nakasandig sa lohika at rason, hirap akong maniwala sa mga bagay na hindi ko nakikita o nahahawakan. Ang ideya ng isang birhen na tagapagkalag ng mga buhol. Sa aking isip noon, isa lang itong gawa-gawang kwento, isang alamat, isang paniniwala na para lamang sa mga taong mahina at desperado. Hindi ko maisip na may kapangyarihan ang isang larawan o isang debosyon na makakalag ng mga buhol na hindi ko mismo kayang kalasin sa aking sariling lakas. Sa totoo lang, may panahong kinutya ko pa nga ang mga taong labis ang pananampalataya sa ganitong mga bagay. Naisip ko, bakit hindi na lang sila kumilos? Bakit hindi na lang sila humanap ng praktikal na solusyon? Para sa akin, ang pananampalataya ay isang bagay na nakalaan lamang sa mga taong walang ibang mapagkunan ng lakas. At ako? Malakas ako. Kaya ko ang sarili ko. O iyon ang akala ko. Ang ating mundo ngayon ay puno ng mga taong tulad ko noon. Mga taong matatalino, mahuhusay, may kakayahang lumutas ng mga problema. Pero kahit gaano tayo kagaling, gaano tayo katalino, may mga buhol na sa buhay na hinding-hindi natin kayang kalasin mag-isa. Ito ang mga buhol na nangangailangan ng mas mataas na kapangyarihan, ng isang interbensyon na lampas sa ating pangunawa. Dito papasok ang birheng tagapagkalag ng mga buhol. Kung hindi ka pamilyar sa debosyon na ito, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang maikling kwento. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay isang imahe ni mahal na Birheng Maria, kung saan nakaupo siya, at iniaabot sa kanya ni isang anghel ang isang lubid na puno ng buhol. Habang kinakalag ni Maria ang bawat buhol, iniaabot naman ng isa pang anghel ang lubid na kalas na sa buhol. Ito ay hango sa isang 300 taong gulang na painting mula sa Germany,
na inspirasyon mula sa isinulat ni Saint Irenaeus noong ika-2 siglo, na nagsasabing, ang buhol ng pagsuway ni Eva ay nakalagan sa pagsunod ni Maria. Kung ano ang itinali ng Birheng Eva sa pamamagitan ng kanyang kawalan ng pananampalataya, ay nakalagan ng Birheng Maria sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang debosyon na ito ay popular sa maraming bansa, at marami na ang nakasaksi ng himala sa pamamagitan ng kanyang intersesyon. Pero balikan natin ang kwento ko. Sa gitna ng aking matinding pagkalito at pagdududa, may isang kaibigan na lumapit sa akin. Siya ay isang taong malalim ang pananampalataya, at alam niya ang pinagdadaanan ko. Sa totoo lang, naiinis ako sa kanya noong una. Bakit? Kasi sa tuwing kinukwento ko ang aking mga problema, ang sagot niya ay laging, magdasal ka. Manalig ka. Iasa mo sa Diyos. At ang sa akin naman, ginawa ko na ang lahat. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko. Pero hindi siya sumuko. Isang araw, binigyan niya ako ng isang maliit na larawan. Isang imahe ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Tinanggap ko ito, hindi dahil sa naniniwala ako, kundi dahil ayaw kong masaktan ang damdamin niya. Nilagay ko lang ito sa aking wallet, at doon na natili sa loob ng ilang linggo, buwan. Dito na tayo sa puso ng kwento. Hindi ako basta nagkaroon ng pananampalataya. Ito ay isang proseso, isang unti-unting pagbubukas ng aking puso at isip sa isang bagay na kailanman ay hindi ko pinaniwalaan. Ang mga buhol ko ay hindi nawala agad. Sa katunayan, sa mga sumunod na linggo, pakiramdam ko ay mas lalo lang itong humigpit. Mas lalo akong nabalutan ng takot at pagdududa. May mga araw na ayaw ko nang bumangon. May mga gabi na puro iyak at pagdadalamhati ang aking kasama. Ang aking mga kaibigan ay nag-aalala na sa akin. Ang aking pamilya ay halos gumuho na. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, may isang bagay na nagbago. Nagsimula akong magbasa. Hindi lang tungkol sa negosyo o sa self-help, kundi tungkol sa mga kwento ng pananampalataya. Nagsimula akong makinig sa mga testimonies ng ibang tao na nakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay sa pamamagitan ng debosyon sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. At doon, unti-unting nagkaroon ng kagat sa aking puso ang ideya. Hindi dahil sa naniwala agad ako, kundi dahil sa desperasyon. Naisip ko, ano pa ba ang mawawala sa akin? Nagsimula akong magdasal, hindi buong puso, kundi parang pagsubok lang. Nagsimula ako sa simpleng panalangin, mahal na Birhen, ikaw na tagapagkalag ng mga buhol, kung totoo ka, tulungan mo ako. Kalagan mo ang mga buhol sa buhay ko. Ang unang buhol na nakalagan ay hindi sa pananalapi, hindi sa relasyon, kundi sa aking puso. Nagsimula akong maramdaman ang kapayapaan. Hindi ang kapayapaan na dulot ng solusyon sa problema, kundi ang kapayapaan na dulot ng pag-asa. Para akong isang taong nalulunod, na sa wakas ay nakakita ng isang lumulutang na kahoy na pwedeng kapitan. Hindi pa ako ligtas, pero mayroon na akong pinanghahawakan. Dito na nagbago ang pananaw ko. Hindi ko na tinitingnan ang aking mga problema bilang isang patong na bato na imposible kong alisin. Sa halip, nagsimula ko silang tingnan bilang mga buhol na kayang kalagan, sa tulong ng isang presensya na mas malaki kaysa sa akin. Ang susunod na yugto ng pagbabago ay nagsimula sa isang maliit na aksyon. Dahil sa pag-asa na naramdaman ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob na gumawa ng mga bagay na dati ay takot akong gawin. Nagsimula akong kausapin ang aking asawa, hindi para mag-away, kundi para magpaliwanag, magpatawad, at humingi ng tawad. Ito ang simula ng pagkalag ng buhol sa aming relasyon. Hindi ito naging madali, at hindi ito nangyari sa isang iglap. May mga araw na bumabalik ang pagdududa, ang galit, ang hinanakit. Pero sa tuwing nararamdaman ko yon, humihinto ako. Hinahawakan ko ang larawan ni Mama Mary at bumubulong ng panalangin. Mama Mary, kalagan mo ang buhol na ito sa aming puso. Turuan mo kaming magmahal muli, magpatawad, at magkaisa. At sa bawat panalangin, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa akin.
Nagsimula rin akong mag-aral ulit tungkol sa pananalapi. Hindi lang basta sa mga praktikal na pamamaraan, kundi sa isang mas malalim na level. Nagsimula akong maniwala na mayroong kasaganaan na ibinibigay ang Diyos, at kailangan ko lang maging bukas ang aking puso at isip upang tanggapin ito. Ito ang pagkalag ng buhol ng kawalan ng pera. Hindi ito nangyari sa isang instant, tulad ng pagpindot ng switch. Ito ay isang mahabang proseso ng pagbabago ng kaisipan, ng paggawa ng matalinong desisyon, at ng pagtitiwala na mayroong magandang kinabukasan na naghihintay. Nagsimula akong magtrabaho ng mas masipag, nang may mas malaking pag-asa, at may mas malalim na pagtitiwala. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aking kalusugan ay bumuti. Hindi lang dahil sa pisikal na pamamaraan, kundi dahil sa pagkalag ng buhol ng stress at pagkabahala. Nagsimula akong matulog ng mahimbing, kumain ng maayos, at makaramdam ng lakas. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya, na hindi lang basta nagbibigay ng pag-asa sa kaluluwa, kundi nagpapagaling din sa katawan. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang basta nagkakalag ng mga problema. Siya ang nagbibigay ng kaganapan sa bawat aspeto ng ating buhay. At ito ang natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Nais kong bigyan ka ng 3 mahahalagang aral na aking natutunan sa aking paglalakbay, 3 aral na sana ay magbigay din ng liwanag sa iyong sariling landas. Una, ang pagkilala sa iyong sariling mga buhol. Marami sa atin ang nabubuhay nang hindi natin nauunawaan ang tunay na pinagmulan ng ating mga problema. Akala natin ang problema ay ang kawalan ng pera. Pero ang totoo, ang buhol ay ang takot sa kakulangan, ang pagdududa sa sariling kakayahan na kumita, o ang maling paniniwala na hindi tayo karapat-dapat sa kasaganaan. Isipin mo, ano ang pinakamabigat na buhol sa buhay mo ngayon? Isulat mo ito. Harapin mo ito. Dahil ang unang hakbang sa pagkalag ng buhol ay ang pagkilala rito. Huwag kang matakot na tingnan ang iyong mga takot, ang iyong mga pagkabigo, ang iyong mga kalungkutan. Dahil doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Huwag mong itago. Ilabas mo. Harapin mo. At dito mo makikita na hindi ka nag-isa sa pagharap sa mga buhol na yan. Ito ang ating unang buhol, ang buhol ng pagtanggi, na kailangan nating kalasin. Ang pagkilala ay ang susi. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pag-surrender. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa akin. Dahil bilang isang taong kontrolado, hirap akong bitawan ang mga bagay-bagay. Gusto kong ako ang laging may kontrol, ako ang laging nagdidikta. Pero natutunan ko na sa mga sandaling hindi natin kayang kontrolin ang sitwasyon, doon tayo kailangan bumitaw. Doon tayo kailangan mag-surrender. Hindi ibig sabihin nito ay sumusuko ka na. Hindi ibig sabihin nito ay wala ka nang gagawin. Ang pag-surrender ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, sa isang plano na mas maganda kaysa sa ating pinaplano. Ito ang pagbibigay ng ating mga buhol sa birheng tagapagkalag ng mga buhol, at pagtitiwala na siya ang magkakalag nito para sa atin. Ito ay pagtanggap na hindi tayo limitado sa ating sariling kakayahan. Ito ay pagbubukas ng ating puso sa tulong ng Diyos at ng Kanyang Ina. Subukan mong isipin, ano ang pinakamahirap mong bitawan ngayon? Ano ang sitwasyon na pilit mong kinokontrol, pero mas lalo lang lumalala? Iasa mo. Surrender mo. Ibigay mo sa Kanya. At dito mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi ito kahinaan, kaibigan. Ito ay isang matinding lakas ng loob. Ang lakas ng loob na magtiwala. Pangatlo, ang kahalagahan ng patuloy na debosyon at pasasalamat. Hindi sapat na magdasal tayo minsan lang. Hindi sapat na mag-surrender tayo isang beses lang. Ang pagkalag ng mga buhol ay isang proseso, at sa bawat buhol na nakalagan, mayroong panibagong buhol na pwedeng lumitaw. Kaya't ang patuloy na debosyon ay mahalaga. Ibig sabihin, araw-araw o sa tuwing nararamdaman mo ang bigat ng buhol, kausapin mo si Mama Mary. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga pasanin. Humingi ka ng gabay.
Humingi ka ng tulong. At higit sa lahat, matuto kang magpasalamat. Sa bawat maliit na pagbabago, sa bawat maliit na pagkalag ng buhol, magpasalamat ka. Dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming biyaya, para sa mas maraming himala. Nagsisimula ito sa pagbabago ng ating pananaw, mula sa pagtatanong kung bakit nangyari sa akin ito, tungo sa pagtatanong kung ano ang matututunan ko mula dito. At dito mo makikita na ang bawat buhol ay mayroong aral, at ang bawat aral ay mayroong biyaya. Ang mga buhol sa buhay ay parang mga tanda sa ating paglalakbay. Hindi sila para magpabagsak sa atin, kundi para magpatibay, magpalakas, at magturo sa atin ng mga bagay na hindi natin kailanman matututunan sa panahon ng kaginhawaan. Bawat buhol na nakalagan ay nagbibigay sa atin ng karanasan, ng kaalaman, at ng mas malalim na pananampalataya. Ito ang kwento ng aking pagbabago, at naniniwala ako na ito rin ang maaaring maging kwento mo. Kung ramdam mo na may pagbabago na nangyayari sa puso mo habang pinapakinggan mo ito, at kung nakikita mo ang posibilidad na magkaroon ng pagkalag sa iyong mga buhol, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Mi contanos comentarios de on vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coro. Isso me ajuda muito entender nossa família aqui, criar contedos ainda mais transformadores. Ang bawat comment, ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga sa akin at sa ating komunidad dito. Ito ang ating paraan upang magkaisa, magtulungan, at magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Maraming tao ang nagsasabi na ang pananampalataya ay isang bagay na nakalaan lamang sa mga taong perpekto, sa mga taong hindi nagkakamali. Pero ang totoo, ang pananampalataya ay para sa lahat, lalo na sa mga taong may buhol sa buhay, sa mga taong nawalan ng pag-asa, sa mga taong nagdududa. Dahil ang pananampalataya ang liwanag sa dilim, ang pag-asa sa kawalan, ang lakas sa kahinaan. Hindi mo kailangang maging perpekto para manalig. Kailangan mo lang maging bukas ang iyong puso. Kailangan mo lang magtiwala. Isipin mo ang iyong buhay ngayon. Ano ang mga buhol na gumagapos sa iyo? Ang kawalan ng direksyon sa karera. Ang matinding kalungkutan pagkatapos ng isang breakup. Ang sakit na hindi maintindihan ng mga doktor. O ang pakiramdam na hindi ka sapat, hindi ka mahalaga. Lahat ng iyan ay mga buhol. At bawat buhol ay may kakayahang kalagan. Kung ako, isang taong hindi naniniwala, ay nakasaksi ng himala, ano pa kaya ang ikaw? Ikaw na bukas ang puso. Ikaw na humahanap ng solusyon. Ikaw na handang magtiwala. Ang pagkalag ng mga buhol ay hindi nangangahulugan na mawawala ang lahat ng problema mo sa isang iglap. Hindi ito magic. Ito ay isang proseso ng pagbabago, ng paglago, ng pagiging mas matatag at mas malalim ang pananampalataya. Sa bawat buhol na nakalagan, may natututunan kang aral. Nagiging mas matalino ka, mas may kakayahang harapin ang mga bagong hamon. Ang mga buhol na dating nagpabagsak sa iyo ay magiging mga stepping stone mo tungo sa mas mataas na level ng pag-unawa at pag-iral. Isang halimbawa pa na nais kong ibahagi sa iyo na nagpatunay sa kapangyarihan ni Mama Mary. Mayroon akong kakilala, si Aling Nena, na matagal nang naghihirap sa matinding sakit na malubha. Ang mga doktor ay halos sumuko na at ang kanyang pamilya ay nawawalan na rin ng pag-asa. Siya mismo ay nagpaparamdam na handa na siyang sumuko. Pero, sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, may nagbigay sa kanya ng isang rosaryo ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula siyang magdasal araw-araw, kahit hirap siyang huminga, kahit nahihirapan siyang kumilos. Hindi siya huminto. At unti-unti, nagsimulang bumuti ang kanyang kalusugan. Hindi sa paraan na sinasabi ng siyensya, kundi sa paraan na mahirap ipaliwanag. Nakita ng kanyang mga doktor ang pagbabago at sila mismo ay nagtataka. Si Aling Nena ay hindi lang gumaling sa kanyang sakit, kundi nagkaroon din siya ng panibagong buhay, puno ng pag-asa at pasasalamat. Ito ay isang malalim na patunay na ang pananampalataya ay may kakayahang lumampas sa mga limitasyon ng ating pisikal na mundo.
Ang kwento ni Aling Nena ay isang buhol na nakalagan, isang buhay na nabago, at isang pananampalataya na pinalalim. At doon mo makikita ang tunay na ganda ng debosyon na ito. Hindi lang ito tungkol sa pagkalag ng mga buhol mo, kundi tungkol sa pagbabago ng iyong puso, ng iyong isip, at ng iyong buong pagkatao. Ikaw ay hindi lamang makakawala sa mga problema mo, kundi magiging mas matatag ka, mas may pananampalataya, at mas may pag-asa. Kaya nga, kung nararamdaman mo ang tawag, kung nararamdaman mo ang pagnanais na kumalas sa mga buhol na matagal nang gumagapos sa iyo, simulan mo ngayon. Paano? Simple lang. Magdasal. Magtiwala. At mag-surrender. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay narito, handang tulungan ka. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging isang santo. Kailangan mo lang maging bukas ang iyong puso sa kanyang tulong, sa kanyang gabay, sa kanyang pagmamahal. Huwag mong hayaan na ang iyong mga buhol ay maging hadlang sa iyong paglago, sa iyong pagiging masaya, sa iyong pagiging malaya. Dahil ikaw ay nilikha para sa isang layunin, para sa isang buhay na puno ng kaganapan, ng kapayapaan, at ng pag-asa. Ang iyong mga buhol ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang mga buhol na iyan ay simula lamang ng isang mas magandang kabanata, isang kabanata ng pagbabago, ng paglago, at ng himala. Maniwala ka. Dahil kung ako, na dating hindi naniniwala, ay nakita ang liwanag, ikaw din ay makakakita. Dito tayo ngayon sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Isipin mo, ilang buhol na ba ang kinlasan mo sa iyong buhay? Ilang beses ka nang bumagsak at bumangon? Ang bawat pagsubok, bawat buhol, ay nagturo sa iyo ng mahalagang aral. At ngayon, narito ka, handa ng kalagan ang huling buhol, ang pinakamabigat na buhol, ang buhol na siyang magpapalaya sa iyo. Tandaan mo, ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi nalalabas. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ikaw ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na lampas sa iyong pangunawa. Nais kong tapusin ang ating pag-uusap ngayon sa isang panalangin. Isang panalangin na aking binabanggit sa tuwing nararamdaman ko ang bigat ng mga buhol sa aking buhay. Humingi ako ng payo mula sa isang pari na malalim ang pananampalataya, kung paano ko mas magiging epektibo ang pagdarasal sa mahal na birhen sa aking puso. At sinabi niya sa akin, na kailangan ang tunay na intensyon, ang bukas na puso, at ang matinding pagtitiwala. Iyong pagtitiwala na parang bata na nakahawak sa kamay ng kanyang magulang. Hayaan mong samahan kita sa panalangin na ito. Sabayan mo ako sa iyong puso, sa iyong isip. Hindi mo kailangang bigkasin ng malakas. Ang mahalaga ay ang intensyon mo. Ang puso mo. Mahal na Birheng Maria, Birheng tagapagkalag ng mga buhol, ikaw na ina ng ating Diyos at ina namin. Kami ay lumalapit sa iyo ngayon, puno ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Kinikilala namin na ikaw ang nagkakalag ng mga buhol ng aming buhay, mga buhol na dulot ng kasalanan, ng takot, ng pagdududa, at ng kawalan ng pag-asa. Ina ng pag-asa, nakikita mo ang aming mga puso, ang aming mga pasanin. Nakikita mo ang mga buhol na gumagapos sa amin, ang buhol ng sakit, ang buhol ng kawalan ng pag-asa sa pananalapi, ang buhol ng sirang relasyon, ang buhol ng kalungkutan, ang buhol ng pagdududa sa sarili, ang buhol ng kawalan ng kapayapaan sa aming mga pamilya, at ang buhol ng mga nakaraang sugat. Ang bawat buhol na ito ay nagpapahirap sa aming paghinga, sa aming paggalaw, sa aming pagiging malaya. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang intersesyon, ikaw na nagpakita ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ikaw na puno ng pananampalataya, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga buhol. Hawakan mo ang mga lubid ng aming buhay, at kalagan mo ang bawat buhol, isa-isa. Ina ng awa, idinadalangin namin ang iyong kapangyarihan upang kami ay maging malaya. Kalagan mo ang buhol ng aming pagdududa, upang kami ay magkaroon ng matatag na pananampalataya. Kalagan mo ang buhol ng aming takot,
upang kami ay magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon. Kalagan mo ang buhol ng aming kalungkutan, upang kami ay makaranas ng tunay na kagalakan. Turuan mo kami, mahal na ina, na maging katulad mo, puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, at ng pagtitiwala sa plano ng Diyos. Gabayan mo kami sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, upang kami ay makarating sa patutunguhan na inilaan ng Diyos para sa amin. Salamat, mahal na ina, sa iyong walang hanggang pagmamahal at pag-aruga. Salamat sa bawat buhol na iyong kinalagan, at sa bawat buhol na iyong kinalalagan. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong intersesyon, ang lahat ay magiging maayos, at ang aming buhay ay magbabago, ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang aming panalangin sa iyong mahal na pangalan, at sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mahal kong kaibigan, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay laging naroon para sa iyo, handang tulungan ka. Ang iyong buhay ay mahalaga. Ang iyong kwento ay mahalaga. At ang iyong pagbabago ay nagsisimula ngayon. Kung nakakuha ka ng pag-asa, ng inspirasyon, at ng bagong pananaw mula sa video na ito, pakiusap, ibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maaaring mayroon din silang mga buhol na kinakailangan ng kalagan. Ay share mo ito sa kanila para maging instrumento ka rin ng pag-asa. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video na makakatulong sa iyong paglalakbay tungo sa isang mas makabuluhang buhay. Marami pa tayong pag-uusapan dito, at marami pa tayong tuklasin na mga paraan upang makalas sa mga buhol ng buhay. Tignan mo rin ang iba pa nating mga video na makakatulong sa iyo na palakasin ang iyong pananampalataya at pag-asa. Mayroon tayong mga mensahe na idinisenyo upang gabayan ka sa bawat yugto ng iyong pagbabago. Iyan ang susunod na hakbang mo sa iyong paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras, sa iyong tiwala, at sa pagiging bahagi ng aming komunidad dito. Tandaan, ang Diyos ay kasama mo. Ang mahal na Birhen ay kasama mo. At ako, ang iyong kaibigan, ay kasama mo sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli at pagpalain tayo ng Diyos.